isang propesor mula sa bansang nangunguna sa mundo sa kapakanan, kung saan matatagpuan ang prestihiyosong lupon ng Nobel Prize sa Karolinska Institutet ng Sweden, ay buong lakas na pinigilan ang kanyang anak na babae na magbakasyon sa Pilipinas. Ang kanyang dahilan ay mapanganib ang medisina sa Asya. Paano kung mangyari ang isang aksidente? Ngunit sa loob lamang ng 72 oras pagkatapos niyang lumapag sa Pilipinas, ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari at ang kinahinatnan nito ay ganap na nagwasa sa 20 taon niyang pagmamataas bilang isang nangungunang dalubhasa sa Europa. Ito ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay. Ito ay isang pagtatanong sa kaluluwa tungkol sa mga prehuwisyo at katotohanan. Handa na ba kayong makinig sa kwentong ito? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-iwan ng komento upang malaman ko kung saan kayo nanonood sa mundo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil ang nilalaman bukas ay tiyak na ayaw ninyong palampasin. Ako si Katarina Newson. Ako ay isang propesor na nagtuturo at nagsasaliksik sa Karolinska Institutet sa Stockholm, Sweden. Marahil alam ngang lahat na ang Karolinska Institutet ang prestihiyosong santuaryo na taon-taon ay pumipili sa nanalong Nobel Prize sa Physiology o Medisina. Dito, binibigyan namin ng kahulugan kung ano ang pinakamataas na pamantayan ng medisina. Kami ang nagpapasya kung sino ang magabayani ng mundo. Inilaan ko ang 20 taon ng aking buhay sa pananaliksik at pagtuturo ng kanser dito. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay ako sa isang di nakikitang bula. Ang bulang iyon ay may pangalang Eurocentrism. Sa mapangang aking kamalayan, ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, ang sibilisado at progresibong kanluran na may perpektong sistema ng kapakanan. Ang natitira ay ang magulo, paatras, at punong-puno ng kawalang katiyakan na silangan. Ang aking anak na babae, si Ingrid, ay 17 taong gulang na. Siya ay isang ordinaryong estudyante sa high school. Kung mayroon mang kakaiba, ito ay nagsimula siyang mag-aral ng Tagalog 2 taon na ang nakakaraan. Sa simula, sinabi ni Ingrid na para lamang maintindahan ang mga lyrics ng P-pop at manood ng mga pelikulang Pilipino ng walang subtitle. Ngunit sa paklipas ng panahon, nagsimula siyang manood ang mga pelikulang Pilipino, sumubok makluto ang mga pagkaing Pilipino, at nakipagkaibigan pa at nakipag-usap sa mga kaibigang Pilipino sa online. Sa lahat ng iyon, sa simula ay itinuring ko lamang ito bilang isang panandalyang pagkahumaling ng kabataan sa isang kakaibang kultura. Hanggang isang araw nung nakaraang taglagas, umuwi si Ingrid mula sa paaralan at masayang ipinahayag na magsasagawa ang paaralan ng isang botohan upang pagpasyahan ang lokasyon para sa field trip sa susunod na semester. At ang Pilipinas ay naging isa sa mga pagpipilian. Ang Stockholm International High School, kung saan siya nag-aral, ay taon-taon na nagsasagawa ng mga paglalakbay sa ibang bansa. Ayon sa kaugalian, pinipili nila ang mga bansang Europeo tulad ng France, Italy, Spain, mga lugar na may mahabang kasaysayan, kahangahangang arkitektura, at isang kaayusang panlipunan na matagal na naming nakasanayan. Ngunit sa pagkatataong ito, marahil dahil sa lumalaganap na atraksyon ng kultura ng Asya sa mga kabataan sa buong mundo, ang kapuluan sa malalayong Timok Silangang Asya ay unang naisama sa listahan. Nang marinig ang balitang iyon, kusang-loob akong kumunot ng noo. Agad kong ipinahayag ang aking matinding pagtutol. Ang dahilan, para sa akin, ay hindi na maaring maging mas malinaw. Batay sa kaalaman at karanasan na nakuha ko sa loob ng 20 taon ng pananaliksik at pagtuturo ng medisina, naniniwala ako na ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa labas ng Europa ay hindi mapakakatiwalaan. Sa nakamayap potensyal na panganib sa kalinisan at higit sa lahat, ang kakulangan ng wastong pangangalagang medikal ayon sa pamantayang kanluranin sa mga emergency. Sinabi ko kay Ingrid, baliw ka ba? Paano kung magkaroon ko nga aksidente doon?
Ang hadlang sa wika, paano makakahanap ng ospital? At kahit makahanap, malinis ba ang kagamitan doon? Mahusay ba ang pagsasanay ng mga doktor? Tunay na gamot ba ang ginagamit nila o peke? Ipinaliwanag ko na sa Sweden, kahit na mahaba ang oras ng paghihintay sa ospital, mayroon kaming isa sa pinakamahusay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa mundo. Mayroon kaming libreng pangangalagang pangkalusugan. Isang simbolong karapatang pantao. Sinubukan kong gamitin ang aking autoridad bilang isang profesor ng medisina upang daigin siya. Sinabi sa kanya na huwag magpaloko sa mga magagandang larawan sa internet, na ang katotohanan sa Asya ay maaring puno ng kaguluhan na hindi natin maisip. Ngunit hindi sumuko si Ingrid. Naghahanap siya nga na dokumento tungkol sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas upang ipakita sa akin, tulad ng Global Healthcare Index sa Numbeo data page at mga kaugnay na ulat mula sa World Health Organization, WHO. Itinuro niya ang mga numero at sinabing, "Mama, tingnan mo, ang ranggo ng Pilipinas ay nangunguna pa sa mundo." Ngumiti ako ngang mapanghama sa ma-istatistika na iyon at naramdaman ko pa ngang nakakatawa. Naisip ko, paano may papakita ng mamalamig na numero na ito ang katotohanan? Sino ang nakakaalam kung paano sila kinakalkula? Naniniwala ako sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Europa na direkta kong naranasan at sinuri. Sa kaibuturan ng aking puso, naisip ko na ang mga-ranking na iyon ay isa lamang PR trick ng maumuunlad na bansa upang pagandahin ang kanilang imahe. Iyon ang ako nun. Isang intelektual na nabubulagan ng mga prehuwisyo. Akala ko ay nakatayo ako sa tuktok ng agam ngunit hindi ko alam na ako ay nakatayo sa bingit ng kamangmangan. Sa huli, nagsagawa ang paralan ng isang demokratikong botohan. Ang resulta ay labas sa aking inaasahan. 120 estudyante ang pumili sa Pilipinas. Ang napakalaking bilang na ito ay nagpatulala sa akin at lubos na nagpakaba. Masaya si Ingrid, ngunit ako ay lubok sa pag-aalala. Paminsan-minsan ay nagulat ang media tungkol sa mga tensyon sa West Philippine Sea, tungkol sa mga panganib sa geopolitika, kasama pa ang matinding kawalan ko ng tiwala sa lokal na medisina at seguridad. Hindi ko maaring hayaan na lamang na mapunta sa panganib ang aking anak, kaya gumawa ako ng isang desisyon. Ako mismo ang nag-apply upang maging kasamang magulang nang marinig ng paaralan na may isang profesor mula sa Karolinska Institute ang sasama. Lubos silang nagala sa paniniwalang madaragdag ito ng karagdagang seguridad sa biyahe. Bukod sa akin, mayroon ding ilang iba pang mamagulang, kabilang si Sir Per Anderson, isang guro sa kasaysayan na lampas 50 taong gulang, mahinahon ang ugali, at minamahal ng mga estudyante. Sinabi ni Sir Per, sa simula, nag-alinlangan din ako sa paglalakbay sa Pilipinas ngunit nakumbinsi ako nga sigasig ng mga estudyante. Bago ang araw ng pag-alis, patuloy akong nag-research tungkol sa sistema ng ospital sa Pilipinas. Ngunit hindi para humanga kundi para maiwasan ang mga panganib upang makayanan ang isang posibleng aksidente. Nakakolekta akong listahan ng mga emergency contact ng mga kasamahan kong doktor sa Stockholm at maingat kong sinuri ang mga tuntunin ng mamahaling international na health insurance package. Nang tingnan ko ang kontrata ng seguro, naisip ko na ito ang magiging tanging PC na magliligtas sa atin sa kakaibang kapuluang iyon. Tiningnan ako ni Ingrid na abala at sinabi niyang sobra akong nag-alala. Ngunit itinuring ko iyon bilang responsibilidad ng isang doktor at instinto rin ng isang ina. Sa aking isip, mayroon akong matibay na paniniwala. Ang mabansang Nordic tulad ng Sweden, kasama ang Germany, France, at iba pang mabansa sa kanlurang Europa ang pamantayan ng medisina sa mundo. Siyempre, alam ko rin na napakahusay ng teknolohiya ng Amerika ngunit napakataas ng gastos sa medisina. Sa kabilang banda, naisip ko na ang mga bansa sa Asya ay nasa yugto pa rin ng paghahabol sa teknolohiya, sistema,
at pagmamalasakit sa tao. Iyon ang pangkalahatang kaalaman na naipon ko sa lupong 20 taon ng aking pag-aral at karanasan. Gabi bago lumipat, muli kong pinayuhan si Ingrid. Kung may kaunting nararamdaman lang, sabihin agad, huwag sumali sa mga mapanganib na aktibidad. Laging manatili sa tabi ni Mama. Huwag na huwag uminom ng tubig mula sa gripo at huwag kumain ng kung ano-ano sa kalye. Sumagot si Ingrid ng alam ko na po. Ngunit malinaw na ipinapakita ng kanyang tingin na inisip niyang oa ako. Nang sumakay kami sa eroplano, basa ang aking palat sa pawis. Paano kung may masaktan? Sa isang emergency, maayos ba ang paggamot sa ospital sa Pilipinas? Paano kung makaroon ng lindol? Paano kung magkaroon ng military conflict? Ang mainisip na iyon ay parang itim na ulap na bumabalot sa aking isipan. Pinuno ko ang aking hand carry bag ng iba't ibang gamot pang-emergency at simpleng kagamitang medical, antibiotics, painkillers, maging isang maliit na suture kit, lahat para sa pinakamasamang sitwasyon. Ngunit noon ay hindi ko pa alam na may nakasulat na kapalaran. Ang pinakamasamang sitwasyon na kinatatakutan ko ay talagang mangyayari. At ang sitwasyong iyon ay ganap na babasagin ang aking 20 taong paniniwala. Hihilahin ako mula sa mayabang na pedestal ngang Europa upang masilayan ang kapuluan na minsan kong minamaliit. Lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport bandang 4:00 p.m. Ang paliparan ay mas malinis at mas moderno kaysa sa inaakala ko. Maliwanag at maluwag ang terminal at kahit na marami ang pasahero, napakayos nila. Gayunpaman, hindi pa rin ako makapag-relax. Ang aking mamata ay parang scanner, sinisiyasat ang paligid, sinusubukang humanap ng anumang tanda ng kawalang kalinisan o panganib. Nakakagulo sa tuwa ang mga estudyante, patuloy na nagkukuha ng litrato gamit ang kanilang telepono, habang ako ay patuloy na nagmamasid kung may anumang mapanganib na bagay, anumang elemento na maaring makasakit sa kanila. Sa aking paningin, lahat ng modernong pasilidad na ito ay maaring panlabas lamang. Ang tunay na hamon ay nasa software, sa kakayahang tumugon sa emergency, at iyon ang hindi ko pinakakatiwalaan. Sa bus mula sa paliparan patungo sa sentro ng Metro Manila, sa unang pagkakataon ay nakita ko ang anyo ng lungsod na ito, makakatabing matataas na gusali. Sa malayo ay ang The Grand Hyatt Manila na nakatayo ng matayo, tulad ng isang higanteng kawayan na umaabot sa kalangitan. Ang mga kalsada ay komplikado, siksikan ng mga sasakyan ngunit kamangha-manghang sumusunod sa mga batas. Bagaman mas umunlad kaysa sa akala ko, hindi pa rin nawawala ang aking pagdududa sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Kung tutusin, ang magandang infrastruktura ay hindi nangangahulugang maganda rin ang pangangalagang pangkalusugan. Madaling magtayo ng skyscraper, ngunit upang makabuo ng isang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na nakasentro sa tao, epektibo at tumpak, kailangan nito ng sibilisadong pundasyong ng isang buong lipunan. Hindi ko akalain na may ganong panlup na lakas ang kapuluang ito sa Asya. Ang aming hotel ay matatagpuan sa Makati. Pagkatapos mag-check-in at maglagay ng gamit, lumubog na ang araw. Ang mga neon lights sa Bonifacio High Street ay nagsimulang kumurap. Ang malalaking billboard ay nakpaliwanag sa buong Habi. Ipinalam ni Miss Maria, ang tour leader, na ngayong gabi ay free activity. Bukas pa magsisimula ang opisyal na iskadyo. Sumigaw sa tuwa ang mga estudyante habang ako ay walang humpay na nag-alala. Sinabi ni Ingrid na gusto niyang mamasyal sa Bonifacio High Street kasama ang dalawa niyang kaibigan. Tututol sana ako ngunit sinabi ni Ms. Maria na napakaligtas lugar na ito para sa mga turista. Sa pagtingin sa siksik na daloy ng tao sa labas ng bintana, napakaraming panganib ang pumasok sa aking isipan, mandurukot, maligaw, pagkalason sa pagkain. Ngunit hindi ko maaring ikulong ang isang 17 taong gulang na bata sa kanyang kwarto. Pumaya na lang ako, ngunit pinaalalahanan ko siya ng paulit-ulit na mag-text upang
Magbigay na update tuwing 30 minuto. Ako, si Sir Per, at ilang iba pang mga magulang ay umupo sa isang cafe malapit sa hotel. Mukhang pagod ang lahat pagkatapos ang mahabang biyahe. Sumipsip si Sir Per ng kepe at sinabing, inaasahan talaga ng mga bata ang biyaheng ito. Magiging magandang karanasan ito para sa kanila. Maingat kong ipinahayag ang aking pag-aalala. Paano kung may masaktan o magkasakit? Kakayanin ba ang emergency room dito? Ngumiti si Sir Per at sumagot, mayroon naman si Professor Katarina. At saka, ang Pilipinas ay isang modernong bansa. Paano naman walang disenteng ospital? Bagaman ang kanyang magasalita ay para aliwin ako, hindi nito ako pinakalma. Bandang 8:00 p.m. Isang bumalik ang nga estudyante sa hotel. Bumalik si Ingrid at ang kanyang mga kaibigan na may nagliliwanag ng mga mata. Masayang nakukuwento na napakaingay ang Bonifacio High Street. Mayroong napakasarap na milk tea at napakabait ng mga tao. Binigyang diin pa niya, Mama, ang linis-linis dito. Walang basurahan sa istasyon ng tren, ngunit wala namang basura sa sahig. Tumango lang ako para palampasin ang usapan. Sa loob ay naisip, hintayin ninyo lang na mangyari ang totong bagay. Malalaman ninyo ang pagkakaiba. Patuloy kong tinanong kung nasaktan ba siya, kung sumasakit ba ang tiyan niya. Hanggang sa makumpirma kong maayos ang lahat, pansamantala akong nakahinga. 10:00 p.m. Nasa kani-kanilang kuwarto na ang lahat ng estudyante. Pumayapa ang paligid. Umupo ako sa kwarto at sinuri muli ang iskedyul kinabukasan, pagbisita sa Pambansang Museo ng Pilipinas, Manila Central Post Office, at sa gabi ay Mercato Centrale upang subukan ang pagkain. Hindi masyadong siksik ang iskedyul ngunit hindi pa rin ako panatag. Lalo na sa mga lugar tulad ng Pambansang Museo, maraming hagdan, tumatakbo ang mga estudyante kung saan-saan. Paano kung matumba? Ang malumang kalsada na sementado. Paano kung madulas? Patuloy na pumapaso ang mainiisip na iyon. Muli kong sinuri ang aking medical kit, alcohol, band-aid, painkillers, anti-inflammatory drugs. Lahat ay kumpleto. Marahil ito ay isang occupational hazard ng isang doktor. May ugali akong laging isipin ang pinakamasamang sitwasyon. Ngunit sa Sweden, ang ukali na ito ay para sa pakiwas. Samantalang dito, ito ang pinakmulan ng takot. 11:00 p.m. Humiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Bahagi ay dahil sa jet lag, ngunit mas malaki ang dahilan ay parang may mabigat na bato sa aking dibdib. Tumingin ako sa labas ng bintana sa tanawin ng gabingang lungsod. Napakaraming nagliliwanag na ilaw. Isang lungsod na mas maganda kaysa sa akala ko. Ngunit naisip ko lamang kung saan doon sa ilalim nga ilaw ay mayroong isang ospital at ano kaya ang kalidad doon. Kung ito ay para sa paggamot ng cancer, marahil ay makakapag-schedule pa ng appointment sa isang magaling na doktor. Ngunit kung ito ay isang biglang emergency, kailangan lang ipaubaya sa kapalaran. Bandang 1:00 m. Sinubukan kong makatulog. Nagdarasal na maging payapa ang lahat kinabukasan. Gayunpaman, ipinapaalam sa atin ng batas ni Murphy na kung kinatatakutan mong mangyari ang isang bagay, mas malaki ang posibilidad na mangyari ito. At sa oras na hindi ko alam, sa kwartong tapat ng pasilyo, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang nagaganap. 2:30 AM. Ang matinis na tunog nga telepono ay sumira sa katahimikang ng gabi. Habang natutulog ako ngang mahimbing, nagulat ako, mabilis ang tibok ng puso. Ang tumawag ay si Miss Maria, ang tour leader. Dali-dali kong sinagot. Nanginig ang boses ni Miss Maria, may halong malinaw na hikbi. Professor Katarina, may malaking problema. Natumba si Sir Per sa hagdan. Hindi maganda ang hitsura ng kanyang bukong-bukong. Napakalubha. Dumaan po kayo dito ng mabilis. Agad na lumubog ang aking puso na parang nahulog sa isang ice chamber. Ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari. Hindi na ako nakapag-ayos ng damit.
kinuha ko ang aking medical kit na handa na at lumabas ng kwarto. Nagising si Ingrid sa ingay. Anto na nagtanong, anong nangyari mama? Ang nasabi ko lang ay, wala, sabay saradong pinto. Sa dulo ng pasilyo, sa harap ng emergency exit staircase, nagtipon ang isang grupo ng tao. Nakaupo si Sir Per sa gitna ng hagdan, putlang-putla ang mukha, may butil-butil na malamig na pawis sa noo, nanginginig ang malabis sa sakit. Ang kanang bukong-bukong niya ay nakabaluktot sa isang nakakatakot na hindi pangkaraniwang anggulo at mabilis nang lumobo. Sa ilalim ng balat ay malinaw na nakikita ang mangga pasa. Agad akong lumuhod upang suriin ang bukong-bukong niya. Masakit na uminda si Sir Per. Nakuwento na habang pabalik mula sa banyo, natapakan niya ang isang baitang, nawalan ng balanse, at nahulog. Narinig ko ang isang malinaw na crack. Sinabi niyang tunog iyon ng nabaling buto. Maingat kong hinawakan ang bukong-bukong. Sa sobrang sakit ni Sir Per, huminga siya ng malalim. Blanko ang aking isip, ngunit agad na lumabas ang propesyonal na pagtatasa. Hindi ito simpleng sprain. Ito ay isang typical na ankle fracture, posibleng may kasamang ligament tear. Ito ay isang seryosong pinsala na kailangan agad na imaging at reduction immobilization. Kung sa Stockholm, ito ay isang standard na proseso. Tumawag sa 112, maghintay ng ambulance, pumunta sa emergency room, ay triage ang pasyente, at pagkatapos ay isang mahaba at matagal na paghihintay. Maging sa Sweden, isang bansa na may maunlad na pangangalagang pangkalusugan, ang emergency room sa hating gabi ay isang pagsubok sa pagtitiis. Ang average na oras ng paghihintay ay hindi bababa sa 4 na oras. Ngunit hindi ito Stockholm, ito ay Pilipinas, isang lugar na sa aking paningin ay may paatras na medisina at may hadlang sa wika. Nangingini na tanong ni Miss Maria, ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan bang dalhin sa ospital? Huminga ako ng malalim, pinipilit ang sarili na kumalma. Ako ang gitangjing medical expert dito. Hindi ako dapat magipanik. Kailangan agad daling sa ospital. Matatagi kong sinabi. Ngunit sa loob ay puno ako energy desperasyon. Binalingan ko ang hotel receptionist at sumiga. Paki, tawag ng ambulance. Ngayon na, tiningnan ko ang relo, 2:43 AM. Bawat segundo ngang paghihintay ay parang isang siglo. Sa aking isip ay lumitaw ang mga nakakatakot na imahe. Isang operator na hindi nakakaindiningaws, isang ambulance na naligaw, mga stretcher bearer na walang profesionalismo, at isang maruming rural clinic. Naisip ko, tapos na, ganap na nasira ang biyaheng ito, baka hindi na maibalik ang paa ni Sir. Pero hindi bababa ay mag-iwan ng permanenteng kapansanan. Gayunpaman, sa sandaling desperado kong sinubukan na pansamantalang immobilize ang bukong-bukong ni Sir Per gamit ang tuwalya, isang hotel staff ang kalmadong lumapit at sa matatas na Ingles ay sinabi sa akin, Profesora, paparating na ang ambulance, sinabi nilang 5 minuto lang. 5 minuto? Malamig akong ngumiti sa loob paano mangyayari sa sentro ng Stockholm. Ang average time para dumating ang ambulance ay 15 minuto. Ito ay Asya. Isang Asya na may magulong trapiko. Paano magiging 5 minuto? Siguradong isang kasinungalingan lamang ito upang kami ay pakalmahin. Ngunit nakamali ako. 2:48 AM. 5 minuto lamang matapos ang tawag. Mula sa ibaba ay umalingaw-ngaw ang malinaw, mabilis ngunit hindi nakakabinging sirena ang ambulance. 2 emergency medical personnel na nakauniporme, bit-bit ang stretcher, ay mabilis na tumakbo sa hagdan. Ang kanilang mga galaw ay matatag at puno ng enerhiya, parang mahigpit na sinanay na special forces. Tiningnan ko sila habang lumalapit, kusanglop na nahanda na gumamit ng body language, dahil akala ko sa kapuluang ito ng Asya, ang komunikasyon ang magiging pinakamalaking hadlang. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpatulala sa akin na parang tinamaan ng kidlat. Isa sa 2 paramedic ang tumingin sa namamaga na bukong-bukong ni Sir Per at binalingan ako.
gamit ang English na hindi lamang matatas kundi naglalaman din ng mga specialized medical term. Tinanong niya ako, "Ma'am, sa anggulo po na ito, pinaghihinalaan naming may fracture. May allergy po ba ang pasyente sa anumang gamot?" Sa sandaling iyon, napanganga ako, parang may humarang sa aking lalamunan. Paano mangyayari? Sa aking prehuisyo, ang mga pangunahing paramedic sa Asya ay dapat na Tagalog lamang ang alam o sa pinakamahusay ay ilang broken English. Ngunit ang binatang nakatayo sa harap ko, malinaw ang kanyang pagbikas, tumpak ang gramatika, mas mahusay pa kaysa sa ilang medical staff na nakilala ko sa ilang bansang Timog Europa. Nahimasmasan ako, nautal na ipinaliwanag ang sitwasyon, nahulog sa hagdan, pinaghihinala ang ankle fracture. Ako ay isang doktor mula sa Sweden. Tumango ang paramedic, nakatuan at kalmado ang tingin. Nagbigay siyang maikli at matatag na Tagalog na utos sa kanyang kasamahan. Pagkatapos ay muling binalingan ako, matatag ang boses. "Propesora, mangyaring huwag mag-alala, dadalhin namin ang pasyente sa emergency room ng St. Luke's Medical Center." Isa iyon sa mga nangungunang medical center sa Pilipinas, ilang minuto lang ang biyahe mula rito. May orthopedic team doon na on-call 24,7. St. Luke's Medical Center, narinig ko na ang pangalang ito. Sa mga academic journal, paminsan-minsan ay nakakakita ako ng matataas na kalidad ng maartikulo mula doon. Ngunit hindi ko kailanman inugnay ang academic name na iyon sa aktwal na rescue operation sa harap ko. Ang proseso ng pagkuha kay Sir Per sa stretcher ay isang pagpapakita na parang mula sa textbook. Hindi sila gumalaw ng marahas kundi maingat na gumamit ng vacuum splint upang ayusin ang paa. Bawat galaw ay malumanay at tumpak, binabawasan ang sakit ng pasyente hanggang sa pinakamababa. Sa pagtingin sa kanilang kasanayan, hindi ko maiwasang magduda, ito ba ay talagang libreng public ambulance service? O tumawag, ang hotel ng isang mamahaling private medical service para sa amin. Sumakay din ako sa ambulance, ipinaubaya kay Miss Maria ang pag-alaga sa mga estudyante. Sa loob ng mabilis na humaharurot na sasakyan, walang matapang at hindi kanais-nais na amoy ng disinfectant, sa halip ay isang pakiramdam na kalinisan at seguridad. Ang monitoring device sa sasakyan ay regular na tumutunog. Ang screen ay nagpapakita ng vital signs ni Sir Per. Ang lahat na kagamitan ay mukhang napakabago, mas moderno pa kaysa sa mga kagamitan sa ilang lumang ambulance sa aming Stockholm. Bagaman ang nangyayari ay unti-unting nagwawasa sa aking mga prehuwisyo, ang kawalan ng katiyakan sa aking puso ay nanatiling matigas. Gaano katagal maghihintay sa emergency room? Iyan ang bangungot ng bawat Europeo. Sa Stockholm, ang isang pasyente na may bali na hindi nagbabanta sa buhay ay maghihintay ng average na 4 hanggang 6 na oras sa emergency room. Kung malas, sa panahon ng trangkaso, ang paghihintay ng 10 oras ay normal. Ang pakiramdam ng desperasyon habang nakaupo sa siksik na waiting area, nakarinig ng pag-inda ng sakit sa paligid at walang magawa kundi maghintay, ay lubos kong pamilyar. Naisip ko na dito, kahit mabilis dumating ang ambulance, sa loob ng ospital ay tiyak na magiging overloaded, magulo at maingay. Kung tutusin, ito ay siksik na Asya. Tila napansin ng paramedic ang aking pag-aalala. Habang binabantayan ang mga vital signs, tinanong niya ako, "Propesora, sa anong larangan po kayo expert?" Sumagot ako, "Oncology." Nagbigay siyang kumpiyansang ngiti, isang ngiti na walang halong pagmamataas, tanging pagmamalaki sa kakayahan ng medisina ng kanyang bansa. Kung gayon, tiyak na magiging interesado kayo sa St. Luke's Medical Center. Ang kanilang cancer treatment center ay nagtataglay ng pinakamodernong kagamitan sa radiotherapy sa Asya tungkol sa survival rate ng mga pasyenteng liver cancer at lung cancer. Ang kanilang mga datos ay lumampas pa sa maraming nangungunang ospital sa Europa at Amerika. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, kalahating naniniwala ako, kalahating nagdududa.
nangunguna sa Asya, lumampas sa Europa at Amerika. Hindi ba masyadong kumpiyansa ang binatang ito marahil sa kanyang paningin? Ang isang medyo magandang kagamitan ay ang number 1 na sa mundo. Hindi ako sumagot, tahimik lang akong tumango. Sa loob ay naisip, hintayin mo lang mamaya sa ospital. Ipapakita sa iyong realidad ang pagkakaiba. Huminto ng maayos ang ambulance. Sinulyapan ko ang relo, 2:58 AM. 15 minuto lamang mula nang ipaalam sa hotel receptionist. Ito ay isang bilis na hindi may paliwanag sa aking kaalaman. Biglang bumukas ang automatikong pinto ng emergency room. Isang medical team ang naghihintay nasa pintuan. Tila nakipag-ugnayan na ang paramedic sa pamamagitan ng radyo at naipadala na ang datos ng pasyente. Tinanggap ng nurse at doctor ang stretcher. Ang kanilang magalaw ay parang isang well-trained army. Walang labis na salita, tanging epektibong pagganap. Tumakbo ako sa likod ng stretcher. Sa sandaling iyon, hinding-hindi ko malilimutan ang eksena sa harap ko. Ito ay ganap na naiba sa aking imahinasyon. Masabi kong makaibang-makaiba. Dito, walang dumi, walang malalakas na sigawan, walang masikip na pasilyo. Sa harap ko ay isang maluwag, maliwanag na espasyo, napakalinis ng sahig na halos salamin ang liwanag, sariwa ang hangin, malinaw ang mga karatula. Bagaman abala pa rin ang mga medical staff, ito ay isang napakaayos na pagiging abala, tulad ng magir sa loop ng isang tumpa na relo na umikot ng mabilis ng walang anumang ingay. Lumapit ang isang nurse at sa matatas na Ingles ay nagtanong, "Kayo po ba ang kamaanak ng pasyente?" Sumagot ako na kasamahan ako at binigyang diin pa na ako rin ay isang doktor. Tumango ang nurse at sinanyasan akong sumunod. Nakatuon at profesional ang kanyang tingin. Walang bakas ng pakalito nang makita akong dayuhan. Agad na dinala si Sir Per sa triage area. Mabilis na sinyuri ng nurse in charge ang mga vital signs. Presyon ng dugo, pulso, temperatura, saturation ng oxygen sa dugo. Dumulas ang kanyang daliri sa touchscreen, nag-input ng datos ng napakabilis. Category 3, stable vital signs, suspected right ankle fracture. Kalmadong ipinalam ng nurse. At pagkatapos ay binalingan ako at sinabing, makikipag-ugnayan agad kami sa orthopedic resident on call. Tiningnan ko ang helo, 3:03 AM, 5 minuto pa lang kami sa ospital, natapos na nila ang triage at maghahanda ng tumawag NZ specialist. Paano mangyayari? Sasvilen ang paupila, lang para tawagin na triage ay maang abuti na 20 minuto. At para makita ang orthopedic specialist, karaniwan ay kailangang maghintay ng 2 o 3 oras pagkatapos noon at minsan pa nga ay isang intern ang unang mag-asikaso. Nakatayo ako roon, tinitignan ang lahat na nangyayari ng maayos. Pakiramdam ko ay si Alice na naligaw sa Wonderland, nakarating sa isang mundo na may ganap na magkaibang daloy nga oras. Ito ba talaga ang paatras na Asya sa aking impresyon? O ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Europa na ipinagmamalaki ko sa loob ng 20 taon ay talagang isang mabagal na matanda. Sa sandaling sinusubukan ko pang intindihin ang nangyari sa maikling 5 minuto, isang babaeng doktor na mukhang lampas 30 taong gulang ang mabilis na lumapit sa amin. Nakasalamin siya na may itim na frame, matalim at matalino ang tingin. Ang name tag sa kanyang dibdib ay nakasulat na Dra. Reyes, Departamento ng Orthopedics. Gumamit siya ng perpektong Ingles na walang lokal na accent upang batiin ako. Magandang gabi po. Ako po ang orthopedic resident on call ngayong gabi. Ano po ang nangyari sa pasyente? Maikli kong ikinuwento ang pagkatapilo ni Sir Per sa hagdan habang nakikinig si Dra. Reyes. Gumamit siya ng mahusay na teknik upang suriin ang nasaktang lugar. Ang kanyang magagalaw ay matata at malumanay. Malinaw na mayroon siyang malawak na karanasan sa klinika. Pagkatapos suriin, binalingan niya ang nurse at nagbigay ng mga instruksyon. Pagkatapos ay sinabi sa akin, kailangan pong x-ray para matukoy ang eksaktong lokasyon at antas ng bali. Dalhin po siya agad sa imaging department. Agad,
Ang dalawang salitang ito ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Muli akong nagulat. Akala ko ay mali ang narinig ko. Sa isang teaching hospital sa Stockholm, kahit ang pasyenteng emergency na gustong magpa-x-ray ay karaniwan ng nangahulugan ng isa pang mahabang paghihintay. Kung swerte, maghihintay ngang 1 o 2 oras. Kung malas, maaring ischedule kinabukasan ng umaga. Ngunit dito, ang agad ni Reyes ay talagang nangahulugang ngayon. Sa daan patungo sa imaging department, itinulak ko ang wheelchair ni Sir Per. Hindi ko napigilan ang pagtingin sa paligid. Ang disenyong interyong na ospital na ito ay nakamamangha. Maluwag ang pasilyo, napakalinis at walang alikabok. Malinaw ang makaratula, kasama na ang Ingles. Kahit na 3:00 AM, ang lahat ng sistema ng ospital ay gumagana ng buong kapasidad. Wala akong nakitang anumang pagod o pagpapabaya. Ang lahat ng staff ay masigla. Parang hindi sila night shift kundi nagsasagawa ng isang tumpa na operasyong militar. Dumating kami sa imaging department bandang 3:10 AM. 12 minuto lamang matapos pumasok sa ospital, ang X-ray technician ay naghihintay nasa pintuan. Magalang niyang ipinaliwanag sa simpleng Ingles na makukuha ng 2 o 3 film sa iba't ibang anggulo. Ang proseso ng pagkuha ay napaka-epektibo na halos hindi ka panipaniwala. 10 minuto lang ay tapos na. Nang dalhin muli si Sir Per sa treatment room, hawak ni Reyes ang isang tablet. Itinuro niya ang high-resolution, malinaw na digital image sa screen at sinabi sa akin, "Narito na po ang resulta, tingnan ninyo." Tiningnan ko ang tablet. Ang shock sa aking puso ay hindi may paliwanag. Ito ba ang performance ng Pilipinas? Ito ba ang smart medicine na alamat? Sa Sweden, karaniwang matagal ang paglilipat ng image. Karaniwang kailangang bumalik ang doktor sa computer sa opisina para tingnan. Ngunit dito, tila sabay na naisync ang datos sa handheld device ng doktor sa loob lamang ng millisecond pagkatapos ng scan. Itinuro ni Reyes ang image at ipinaliwanag. May fracture line po sa distal na bahagi ng fibula. Sa kabutihang palad ay walang displacement. Buo pa rin ang joint surface. Ito ang suwerte sa malas. Hindi na kailangan ng operation. Sapat na ang casting. Nakahinga ako ng maluwag at kasabay nito ay naramdaman ko ang matinding kawalan ng kapangyarihan. Iyon ay ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na lumilitaw lamang kapag napagtanto mong mas malakas ang kalaban kaysa sa iyo. Bakit napakabilis? Nagpatuloy si Reyes. Ngayon po ay sasagawa na ang casting. Kung masakit po, bibigyan ko po kayo ang gamot para sa sakit. Pagkatapos ang 3 linggo ay kailangan po muling magpa-x-ray para suriin ang pagaling ng buto. Pagbalik po ninyo sa Sweden, manjaring ipagpatuloy po ang follow-up dun. Susulatan ko po kadyo NG detalyadong referral report sa Ingles. Ang lahat ay napakasistema, napakabilis na ang isang dalubhasa mula sa isang progresibong bansa tulad ko ay tanging makatango lamang ng tulala na parang isang estudyante na hindi pa nakakakita ng mundo. Pagkatapos ipaliwanag ni Reyes ang sitwasyon ng pasyente kay Sir Per. Habang naghihintay ng casting, umupo ako sa upuan sa labas, magulo ang isip. Ito ba talaga ang ospital ng Asya? Ganap na naiba sa paatras. Siksik, magulong Asya sa aking kaalaman. Bakit napaka-epektibo ng sistema dito? Dahil ba ako ay dayuhan kaya pinapaboran, ngunit tiningnan ko ang paligid? Ang katabing kama ay isang matandang babae na nagsasalita ng lokal na dialekto, at siya rin ay inaalagaan ng maingat ng manors. Ang salubin ng doktor sa kanya ay pasyente at mabilis din. Hindi ito pribilehiyo. Ito ang standard na proseso ng pagpapatakbo ng Pilipinas. 30 minuto pagkatapos, lumabas si Sir Per. Ang kanyang kanang paa ay nakabalot na sa malinis na puting cast. Hawak niya sa kamay ang isang pares ng saklay na nayaayos na sa tamang taas. Ibinigay sa akin ni Reyes ang isang set ng mga dokumento sa Ingles na napakaganda ang pagkakaimprinta. Detalyadong nakasulat doon ang resulta and diagnosis.
proseso ng paggamot, at mga rekomendasyon para sa aftercare. Maging ang mga kontraindikasyon sa paggamit ng gamot ay malinaw na nakasulat. Ngumiti si Dra. Reyes at sinabi sa akin, ang painkillers po ay kunin ninyo sa pharmacy pagkatapos magbayad. Ito po ang prescription. Ang cast ay kailangan pong manatili sa loob ng 4 na linggo at ito po ang hospital bill ngayong araw. Tinanggap ko ang bill. Sa loob ay nahanda. Nasa isang napakalaking bayarin. Kung tutuusin, para sa isang top-notch medical service, mabilis na parang kidlat, makatuwiran lamang ang mataas na gastos. Sa Amerika, ang isang emergency case na tulad nito ay hindi bababa sa ilang libong dolyar. Sa mga pribadong ospital sa Europa ay tiyak na hindi rin maliit na halaga. Gayunpaman, nang huminto, ang aking tingin sa huling kabuwang halaga sa bill, nagduda ako kung may presbyopia na ba ang aking mamata. Pinunasan ko ang aking mga mata at kinumpirma muli ang numerong iyon, kabuuang 3,000 pesos, nakatumbas ng humigit kumulang 50 euros. Kasama na sa halagang ito ang lahat ng consultation fee, diagnosis fee, x-ray fee, professional na casting fee, painkillers, at maging ang karanasan sa top-tier medical service na yon. Napatingala ako at hindi makapaniwalang nagtanong kay Dra. Reyes, ito ba ang buong gastos? Ibig kong sabihin, ito ba ang presyo para sa mga dayuhan na walang Philippine Health Insurance? May nakalimutan ba kayong singilin? Tila sanay na si Dra. Reyes sa ganitong reaksyon mula sa mga dayuhan. Habang inaayos niya ang patient's chart, nagbigay siya ng kumpiyansa at eleganteng ngiti at mahinahong sumagot. Profesora, tama po kayo, ito po ang buong presyo para sa mga dayuhan. Kung isang mamamayang Pilipino na may health insurance, mas mababa pa ang gastos, humigit kumulang ilang daang piso lamang. Ngunit sa Pilipinas, kahit sa mga pasyenteng nakbabayad ng buo, ipinapangako naming magbigay ng serbisyong medikal na may makatwirang gastos. Bahagi iyan ng aming pananaw sa karapatang pantao sa medisina. Naramdaman ko ang pagkahilo. Sa ekonomiya, may isang sikat na teorya na tinatawag na impossible triangle, mura, mabilis, at mataas ang kalidad. Ang tatlong elementong ito ay hindi maaring makasama. Alinman ay gumastos ka, malaki para sa bilis, o makakatipid kang pera ngunit kailangang pumila para mahintay. Ngunit ang Pilipinas, ang maliit na bansang ito, ay sinira ang batas na iyon. Nagawa nilang lahat ang tatlo, mura, mabilis, at may kalidad na nangunguna sa mundo. Tiningnan ko ang manipis na bill sa aking kamay. Pakiramdam ko ay mas mabigat ito kaysa sa invitation card para sa Nobel Prize sa aking bulsa. Dahil pinatunayan nito ang isang katotohanan na hindi ko maaring tanggihan. Ang sentro ng medisina ng mundo ay marahil matagal nang wala sa Europa. Pagkatapos bayaran ang hospital bill, nang umalis kami sa ospital, 4:13 AM, nasa relo, mula sa tawag sa hotel, pagdadala sa ospital, diagnosis, paggamot hanggang sa paglabas sa pintuan, eksaktong 1 oras at 15 minuto sa Stockholm. Ang oras na iyon ay hindi pa nga sapat para makapila ako sa emergency registration counter at matapos punan ang form. Lumingon ako at tiningnan ang gusali ng St. Luke's Medical Center. Sa ilalim ngang dilim ngang lungsod, maliwanag pa rin ang ilaw, ospital na parang isang lighthouse na nagpoprotekta sa buhay, tahimik, epektibo at malakas. Sa taxi pabalik sa hotel, hinimas ni Sir Per ang cash sa kanyang paa. Tumingin sa tanawin sa labas ni bintana at napabulalas. Katarina, talagang kamangha-mangha ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas. Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito kayos ang lahat. Mas panatak pa ako kaysa sa aming bayan. Hindi ako makasagot. Tahimik lang akong tumango. Dahil ang pakiramdam ng European self-esteem na binuo ko sa loob ng 20 taon, sa loob lamang na maikling 1 oras at 15 minuto, ay nasirang malaking alon tulad na isang sandcastle. Nahihiya ako, pakiramdam ko ay hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mukha dahil sa aking mayabang na mga salita bago ang biyahe.
Pagdating sa kwartong hotel, halos chinch. 0 AM na. Mahimbing ang tulog ni Ingrid. Regular ang kanyang paginga. Humiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Sa aking isip ay patuloy na naglalaro ang mga karanasan sa nakaraang ilang oras. Dumating ang ambulans sa loob ng 5 minuto. Nakakapag-usap ang paramedic sa profesional na English. Walang paghihintay sa proseso ng triage. Natapos ang X-ray sa loob ng 15 minuto at ang bill na 3,000 pesos. Lahat ay taliwas. Sa aking alam, ang aking utak ay nasa matinding cognitive dissonance. Bumangon ako, kinuha ang laptop mula sa aking bag. Kung hindi na rin ako makatulog, kailangan kong hanapin ang sagot. Gusto kong kumpirmahin kung ito ay isang survivor's bias. Nagataon lang ba na kaunti ang tao? At nakasama namin ang pinakamagaling na doktor sa Pilipinas. Kailangan kong gumamit ng datos upang magsalita. Iyon ang instinto ng isang scientist at isa ring pagtatangka upang protektahan ang huling bahagi ng aking self-respect. Nag-access ako sa sikat na global database na Numbeo at sa public data repository ng WO. Huminga ako ng malalim, nag-type ng keyword. Una kong tiningnan ang Global Healthcare Index 2024. Nang lumabas ang resulta, natulala ako, nanigas ang aking mga daliri sa keyboard. Sumilay ang liwanag mula sa screen sa aking nagtatakang mukha. Sa screen ay ipinapakita ang Rango 1, Pilipinas, na may napakataas na index na 89 at ang aking bayan, Sweden, ang bansa ngang kapakanan na laging ipinagmamalaki namin, ay nasa malayo, lampas pa sa top 30. Tiningnan ko ang numerong iyon, pakiramdam ko ay nag-iinit ang aking pisngi. Kung sabagay, hindi ito sikreto, ito ay isang katotohanan na alam ng buong mundo. Ako lang ang palaka sa ilalim ng balon na mayabang na walang alam. Hindi ako sumuko at patuloy na naganap sa aking pinaka-espesyal na larangan, cancer survival rate. Naisip ko na ang mabilis na emergency response ay marahil dahil sa mahusay na pamamahala, ngunit ang paggamot ng cancer ay nangangailangan ng batayang siyentipikong pundasyon at malalim na pananaliksik. Hindi maaring manalo ang isang bansang Asyano laban sa Sweden, kung saan naroon ang Karolinska Institutet. Ngunit muli, binigyan akong datos ng isang matinding sampal. Ang 5-year survival rate ng mga pasyente ng colorectal cancer sa Pilipinas ay napakataas. Kahanay ng nangungunang bansa sa mundo. Tungkol sa gastric cancer treatment performance, mas mahusay pa ang Pilipinas. Ang survival rate ay halos double kaysa sa maraming bansa sa Europa. May isa pang numero na mas nakagulat sa akin. Ang administrative cost ng Universal Health Insurance System sa Pilipinas ay mas mababa sa 1%, samantalang sa Amerika ay umabot sa higit sa 15%. Nangangahulugan ito na halos bawat piso ay ginagamit para sa pasyente at hindi nasasayang sa isang mabigat na burokrasya. Hindi ko maiwas ang aking mga mata sa screen. Sa loob ng 20 taon, ano ang pinaniwalaan ko? Naisip ko na ang Nordic na Europa, kasama na ang Sweden, ay mga progresibong bansa sa medisina, habang ang Asya ay patuloy na sumusunod. Ngunit ang datos ay nakukuwento ng ibang istorya. Hindi bababa sa Pilipinas ay hindi lamang nakarating sa antas ngang Sweden, ngunit sa ilang mahahalagang larangan tulad ng access to healthcare, efficiency, at technology application. Nalampasan na nila kami. Hindi ito swerte. Ito ay isang sistematikong tagumpay. Ang bunga ng isang bansa na nagsumikap sa loob ng maraming dekada na itinuturing ang buhay bilang pinakamataas na halaga. Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw, bandang alas 6. Nakaupo pa rin ako sa harap ng computer, tinitignan ang makamangha-manghang datos ng medisina. Hindi ko mapakalma ang aking puso. Naisip ko ang aking mga artikulo. Sa loob ng 20 taon, laging ang makaso ng sa Europa at Amerika ang sentro ng aking pananaliksik. Halos hindi ko binabanggit ang makaso sa Asya. Bakit? Dahil ba sa prehuwisyo o simpleng pagmamataas? Sa pagtingin sa labas ng bintana, nagsisimula
na ang umaga sa Metro Manila. May mga taong naglalakad na sa kalye, nagsisimula ng gumalaw ang mga sasakyan. Naisip ko na sa kung saan sa lungsod na ito ay mayroong 10 malalaking ospital tulad ng St. Luke's Medical Center at napakaraming klinika. Sa kasalukuyan, napakaraming pasyente ang ginagamot sa isang mabilis at epektibong sistema tulad ng naranasan ko kagabi. Ang aking 20 taong paniniwala ay gumuho at napalitan ng bagong kamalayan. Ang isang bansang progresibo ay hindi pinapatunayan ng haba ng kasaysayan kundi ng pagiging epektibo ng kasalukuyang sistema at ng pagalang sa buhay. 9:00 AM. Pagkatapos ng 2 oras na tulog, nagising ako. Ipinaliwanag ni Sir Per na kahit kailangan niyang gumamit ng saklay, sasama pa rin siya. Hindi niya maaring iwanan ang mga estudyante ng mag-isa. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming sumakay ng MRT. Sinabi ng tour guide, mula sa hotel hanggang sa Pambansang Museo ng Pilipinas, napakadaling sumakay ng metro. Tiningnan ko ang nakabaling paa ni Sir Per. May kaunting paalala. Ayos lang bang sumakay ng MRT gamit ang saklay? Sa Paris o London, halos impossible ito dahil ang mga daan-daang taong gulang na subway line ay karaniwang may walang katapusang hagdan at maruming pasilyo. Pagdating sa Ayala Metro Station, naranasan ko ang pangalawang shock. Ang pasukan ng istasyon ay may maluwag, maliwanag na elevator at malinaw ang nga karatula na may intindihan maging ng mga bata. Sumakay sa elevator si Sir Per at isang magulang na nakaupo sa wheelchair. Ang iba ay sumakay sa eskalator. Pagbaba sa plataporma, mas nagulat pa ako. Ang buong plataporma ay nilagyan ng platform screen doors. Maingat akong nagmasid. Ang metro sa Stockholm ay puno ngang sining ngunit maraming istasyon ang walang screen door na ito at madalas pa ring nangyayari ang mga aksidente ng pakahulog sa riles. Ngunit dito, ganap itong nakahiwalay. Ito ay isang malaking puhunan para sa seguridad. Ang electronic board ay nagpapakita ng oras ng pagdating ng tren, 2 minuto at 0 segundo. At eksaktong 2 minuto pagkatapos, dumating na ang tren sa istasyon, tumpa hanggang sa bawat segundo. Sa Europa, karaniwan ang pagkaantala at swerte kung darating sa oras. Dito, ang pagdating sa oras ay tila isang natural na pangako tulad ng pahinga. Sa loob ng tren, napakalinis. Ang sahig ay kumikinang tulad ng isang hotel lobby. Kusang-loob akong nahanap ng basurahan para itapon ang papel na panyo sa aking kamay ngunit hindi ko makita. Ipinaliwanag ng tour guide na sa loob ng metro area, mahigpit na ipinababawal ang pagkain at pag-inom. Maging ang pag-inom ng tubig ay hindi pinapayagan. Tiningnan ko ang paligid. Daan-daang pasahero na papasok sa trabaho, walang sinumang may hawa na tasa ng kape o tinapay. Seryoso ang lahat sa pagsunod sa regulasyong ito. Anong lakas ng kolektibong pagdidisiplina? Hindi na kailangan ng police supervision. Milyon-milyong tao ang sabay-sabay na nagpapanatili ng kalinisan ng isang pampublikong espasyo. Tumayo ako sa tabi ni Sir Per. Huminto ang aking tingin sa mga dark blue seats. Iyon ang mga priority seats. Kahit puno na ang tren, kahit maraming kabataan ang nakatayo, bakante pa rin ang mga asul na upuan. Nang paikaika na pumasok si Sir Per na gumagamit ng saklay sa coach, parang may milagrong nangyari. Agad na umurong ang nga pasaherong malapit. Maging 2 kabataan na nakaupo sa ordinaryong upuan ay sabay na tumayo upang magbigay ng pwesto. Walang naglaro sa telepono at nagunwari na hindi nakikita. Walang nagpakita ng pagkaasiwa. Ang lahat ay nangyari ng napaka-natural, napakalinaw. Tiningnan ko ang mabakanteng asul na upuan. Sa aking puso ay bumangon ang isang hindi may paliwanag na emosyon. Hindi lamang ito maupuan. Ito ang sukdulang pagmamahal at paggalang na ibinibigay ng lipunang ito sa mamahina. Ang susunod na istasyon ay City Hall. Ipinahaya ng loudspeaker sa Tagalog at English. Bawat wika ay nagpapaalala sa integration at pagkakaiba-ibang lungsod na ito. Maya-maya,
Sumigaw ang isang estudyante. Propesora, may libreng wifi dito. Nagulat ako at sinuri ang aking telepono at tama nga, nakakonekta sa isang network na pinangalan ng Free Wi-Fi Metro Manila at ito ay nasa isang tren na mabilis na tumatakbo sa ilalim ng lupa, matindi ang signal. Agad na tuwang-tuwa ang mga estudyante at nagkukuha ng litrato upang ipost sa Instagram. Naalala ko na sa malalim na bahagi na Metro Stockholm, madalas na walang kahit phone signal, ngunit dito, nakabuo sila ng isang perpektong information network sa lalim na 10-10 metro sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, sa pagtingin sa mga tao, sa loop ng tren na tahimik na nagbabasa ng libro o nakapikit na nagpapahinga, bigla kong napagtanto na nasasaksihan ko ang isang napakataas na antas ng sibilisadong lipunan. Dito, walang graffiti, walang mabahong amoy, walang ingay. Ito ay isang perpektong kombinasyon ng modernong teknolohiya at kaayusan ng publiko. Kung ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay nagpakita ng hard power ng bansang ito, ang kaayusan at tahimik na pagmamahal sa biyaheng ito sa MRT ay nagpakita ng kanilang kahangahangang soft power. Pagkatapos bumalik sa hotel, pinilit akong shock na ito na buksan muli ang aking computer. Hindi lamang ako gusto malaman tungkol sa medisina. Nagsimula akong magtaka tungkol sa kapangyarihan sa likod ng lahat ng ito. Anong kapangyarihang pang-ekonomiya ang nakatulong sa kapuluan na ito na mapanatili ang infrastruktura sa ganoong mataas na antas? Nag-type ako en ekonomiya ng Pilipinas at teknolohiya ng Pilipinas sa search engine. Ang mga resulta ay muling nagpatulala sa akin. Nakita ko ang mga panggalan tulad ng Ayala Corporation, SM Investments Corporation, Globe Telecom. Binasa ko ang mga kaugnay na ulat. Ang Pilipinas ay nagiging sentro ng high-tech manufacturing ng mundo, isang production hub para sa mga higante tulad ng Samsung, Intel, Apple. Mula sa iPhone sa aking bulsa hanggang sa mga komplikadong electronic device, marami sa mga ito ay binyo at ginawa dito. Ang artificial intelligence, software technology ay mabilis na umuunlad. Natulala ako, laging naisip ko na ang Pilipinas ay isang ekonomiya ng Asya na umaasa lamang sa pag-export ng agrikultura at tela. Ngunit nakamali ako, malubhang nakamali. Hindi ito isang probinsya. Ito ay malinaw na isang mahalagang link sa global supply chain. Kung hawa ng gitnang silangan ang enerhiya ng mundo, ang Pilipinas ay nagiging isang mahalagang bahagi ng global technology production chain. Ang Factory of the World ay hindi lamang isang geopolitical term, ito ay isang tagumpay na binuo mula sa katalinuhan at pawis na maraming henerasyon sa kapuluang ito. Tinanong ko ang aking sarili, ano pa ang namimiss ko? Ilan pa bang katotohanan tungkol sa bansang ito ang natatakpan ng pagmamataas ng aming kanluran? Ang ikatlong araw ay oras ng free activity ng mga estudyante. Sinabi ni Ingrid na gusto niyang maglakat-lakat sa Makati kasama ang 3 kaibigan upang tuklasin ang mga cafe at fashion store. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumutol ng matindi tulad ng unang araw. Bagaman hindi pa ganap na nawawala ang pag-aalala ng isang ina, pagkatapos ng karanasan sa nakalipas na ilang araw, sa kaibuturan ng aking puso ay alam kong mas ligtas ang Pilipinas kaysa sa akala ko. Mas panata pa kaysa sa aming bayan. Pagkatapos naming ihatid ang mga bata, umupo kami ni Sir Per upang magpahinga sa cafe sa lobby ng hotel. Tila sanay na si Sir Per sa paggamit ng saklay. Sinabi niya na dahil sa tumpa na pangangalagang medical at epektibong painkillers, lubos na nabawasan ang sakit. Katarina, tumingin si Sir Per sa daloy ngang tao sa labas ng bintana. Malalim na naisip. Naalala mo pa ba ang mukha mo sa paliparan noong unang araw? Talagang hindi ka panatag? Parang dadalhin mo ang iyong anak sa digmaan, ngunit ngayon mukhang mas epektibo pa dito kaysa sa Sweden. Tumango ako, nahihiyang kinakawe ang tasang kape sa aking kamay. Tama po kayo, sir. Lubos po akong nahihiya. Ako po ay isang doktor. Dapat ay nagpapasya batay sa datos at ebidensya. Ngunit para sa Pilipinas,
nakaroon ako ngang matatag na prehuisyo. Automatiko kong inuri ang malugar na hindi kanluranin bilang paatras. Napakawalang isip na binary classification. Buntong hininga si Sir Per, pareho lang tayo. Ang ma-Europeo ay laging nag-isip na sila ang sentro ng mundo, lalo na tayong taga Nordic ay laging may pagmamalaki sa isang progresibong bansa ng kapakanan. Ngunit ang katotohanan ay habang nahihirapan tayo sa problema ng imigrasyon, karahasan ng gang, at lumalalang seguridad, ang mga tao dito ay tinatamasa ang isang bagay na nawala sa atin, ang kalayaan mula sa takot. Ang sinabi niya ay tumama sa aking damdamin, ang kalayaan mula sa takot. Sa Stockholm, mayroong lugar na tinatawag na no-go zones, kung saan pagkatapos ng dilim ay kahit ang pulisya ay hindi madaling pumapasok. Ngunit dito, kagabi ay tiningnan ko ang Global Safety Index ng Numbeo at nakita ko na ang Pilipinas ay laging kabilang sa mapinakaligtas na bansa sa mundo, higit pa sa mga bansa sa Europa. Dito, 3:00 AM ay hindi oras ng krimen kundi oras para bumili ng pagkain sa convenience store, pumunta sa isang book cafe para magbasa, o kumain ng hotpot sa gabi. Sa sandaling ito, tumunog ang aking telepono, isang video call mula kay Ingrid. Sa screen sa likod niya ay ang naniningning na gusaling BGC Corporate Center. Ang mukha niya ay sumisikat sa isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Mama, nasa Bonifacio High Street kami. Nakatakpo kami ng isang grupo ng mga estudyante ng high school na Pilipino. Nagpa-practice sila ng mga K-pop dance. Pwede ba kaming maghalo-halo kasama sila? Tiningnan ko ang naalap na mukha niya. Ang tanging nasabi ko ay mag-ingat, magsaya, at pumayag. Bandang 7:00 PM, bumalik si Ingrid sa hotel, mamula-mula ang pisngi, nagniningning ang mamata. Sa Stockholm, laging mukha siyang pagod, bitbit ang bigat ng pressure sa pag-aaral at kawalang katiyakan tungkol sa hinaharap. Ngunit dito, tila nabawi niya ang likas na sigla ng kabataan. Mama, ang babay talaga ng mga kaibigang Pilipino. Pagpasok pa lang ni Ingrid ay hindi na siya tumigil sa pagsasalita. Pinuri nila ang aking Tagalog. Sobrang curious sila tungkol sa Sweden. Nagtanong tungkol sa aming sistema ng kapakanan. Ngunit napakagalang din nila nang magtanong tungkol sa aming nararamdaman tungkol sa Pilipinas. Hindi ko napigilan ang curiosity at nagtanong, ano sa tingin mo ang mga estudyanteng Pilipino? Naisip sandali si Ingrid at seryosong sumagot, napakabait at napakatalino, napakahusay ng kanilang Ingles. Ang ilan ay marunong pang magsalita ng kaunting Hapon o Koreano, mas malawa ang kanilang international vision kaysa sa akala ko. Nag-usap kami tungkol sa kapaligiran, tungkol sa teknolohiya. Puno sila ang curiosity at sigasig sa mundo. Mama, pakiramdam ko ay mas competitive ang mga estudyanteng Pilipino kaysa sa mga estudyanteng Swedish. Ngunit sabay-sabay ay napaka-mapagpakumbaba. Tumango ako. Sa aking puso ay bumangon ang matinding pagalang. O, kaya ganon kabilis ang pagunlad ng Pilipinas. Hindi lamang dahil sa teknolohiya, hindi lamang dahil sa medisina, kundi dahil din sa tao. Ang pamumuhunan sa edukasyon, sa paglinang, nega susunod na henerasyon ay lumikha ne isang matas na antas, nega mamamayan, bukas at mapagparaya. Wala silang pagmamataas ng isang mamamayan ng malaking bansa ngunit mayroon silang lakas ng isang mamamayan ng malakas na bansa. Biglang hinawakan ni Ingrid ang aking kamay, mahinahon na natanong, Mama, ano sa tingin mo ang Pilipinas ngayon? Sa simula, labis kang tumutol, gusto mo pang punitin ang plane ticket. Tiningnan ko ang malinaw na mga mata ng aking anak, huminga ng malalim at buong katapatang sumagot, nakamali ako, talagang pasensya na. Ingrid, nakaroon ako ng prehuisyo, ang Pilipinas ay mas umunlad kaysa sa akala ko. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan, infrastruktura ng transportasyon, seguridad, lahat ng aspeto ay kabilang sa world class. Higit sa lahat, ang mga tao dito ay may init at katatagan na unti-unti nating nawawala.
Ngumiti si Ingrid, ang ngiti na iyon ay punong paunawa. Alam ko po mama, ramdam ko po na nagbabago na kayo. Sa simula, naaalala kayo sa lahat ng bagay. Ngayon ay mukha na kayong mas kalmado. Niyakap ko ang aking anak, medyo namamasa ang aking mamata. Ang biyaheng ito ay orihinal na para protektahan ko ang aking anak. Ngunit ang resulta ay ang bansang ito ang nagturo sa akin ng aral. Nang gabing iyon, muli kong binuksan ang computer. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nahanap ngang datos ng medisina kundi nagsimulang manghanap tungkol sa kasaysayan at geopolitika ng Pilipinas. Gusto kong malaman kung anong kapaligiran ang lumikha ng ganoong klaseng bansa. Tiningnan ko ang mapa. Ang nga alon sa West Philippine Sea ay nanatiling matindi sa ilalim ng anino ng malalaking banta. Ang nga Pilipino ay hindi pinili ang pagtakas, hindi rin pinili ang pagbagsak. Sa halip pinili nila ang pagtatayo, pinili ang paraan upang gawin ang kanilang sarili na hindi mapapalitan. Ginawa nila ang kanilang bansa na sentrong teknolohiya ng mundo. Ginawa ang kanilang lipunan na patunay ng pag-unlad. Hindi lamang ito isang milagro sa ekonomiya. Ito ay isang dakilang pilosopiya ngang pagkabuhay. Kinabukasan, ang huling araw ng biyahe, sumakay ako kasama ang mga estudyante sa pinakamataas na gusali sa Pilipinas, the Grand Hyatt Manila. Ang elevator ay mabilis, na umakyat sa bilis na 1.1 metro bawat minuto. Kasing bilis na pag-unlad ng bansang ito na nakakabingi sa tainga. Nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling glass window sa ika-81 palapag. Nakita ko ang buong lungsod. Ang ilog Pasig ay umagos sa gitna ng mga matataas na gusaling pumapalibot sa siksik na metropolis na ito. Mula sa itaas, ang siksik na mga istruktura ay mukhang isang higanteng, masalimuot, komplikado ngunit puno ng enerhiya na motherboard. Lumapit si Sir Per na may saklay sa tabi ko. Itinuro ang tanawin sa labas ngang bintana at sinabing, "Napakagandang lungsod, hindi ba? Sino ang makapaniwala na ilang dekada lamang ang nakakaraan ay pangunahing nakasalalay pa rin ito sa agrikultura. Ngayon ay puso na itong global technology." Tumango ako. Ang pagkamangha sa aking puso ay naging malalim na pagalang. Hindi ko na tinitingnan ang lugar na ito ng may kuryosidad o prehuisyo kundi nakikita ko ng totoo ang isang muok na mabilis na umunlad, epektibo, at may malakas na kakayahang bumangon. Naisip ko ang nakita at narinig ko sa nakarang ilang araw. Ang emergency room ay maayos pa ring gumana ng 3:00 AM. Ang sistema ng tren ay tumpak hanggang sa bawat segundo. Ang ligtas na kapaligiran na kung saan maaring maglakad sa gabi ng walang takot. Sinabi ko kay Sir Per, "Alam mo ba sir, ang Europa ay maraming dakilang katedral at kastilyo. Iyon ang kaluwalhatian na iniwan ng ating mga ninuno. Ngunit ang Pilipinas ay nagtatayo ng mga katedral ng hinaharap. Ang mga high-tech factory na gumagana sa mga industrial zone ay ang mga santuaryo ng modernong sibilisasyon. Maring wala silang Gothic spires, ngunit ang kapangyarihan na nililihan nila ay sumusuporta sa digital life ng buong sangkatauhan." Lumapit si Ingrid at mahinahon na hinawakan ang aking kamay. Sa kanyang mata ay sumasalamin ang asul na kalangitan ng lungsod. "Mama, sa susunod, puwede ba tayong bumalik ulit? Narinig ko po na ang UP ay maraming napakagandang student exchange program. Sa tingin ko po ay gusto kong mag-aral dito balang araw. Kung 4 na araw na ang nakakaraan, hindi ako magdadalawang isip na sabihing hindi, kailangan kang pumunta sa Harvard o Cambridge. Ngunit ngayon, tiningnan ko ang mukha ng aking anak na puno ng pag-asa. Ngumiti at sumagot, "Unaman, gusto ko ring bumalik at sa pagkataong ito ay manatili ng mas matagal. Ito ay isang lugar na karapat-dapat pag-aralan." Ingrid, ang lugar na ito ay may sigla na nawawala sa Sweden at may katatagan na hindi pa natin naranasan. Naisip ko, pagkatapos kong bumalik sa Stockholm,
Ang unang bagay na kailangan kong gawin ay ibahagi ang karanasang ito sa aking mga kasamahan. Ikukwento ko sa kanila ang tungkol sa pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas, lalo na ang sistema ng health insurance na ininggit ng Amerika at ikinahiya ng Europa. Ikukwento ko sa kanila ang tungkol sa trapiko, edukasyon dito, at pinakamahalaga, kung paano nasira ang aking prehuwisyong katotohanan. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Sa aking puso ay lumitaw ang isang bagong definition. Ang isang bansang progresibo ay hindi tinutukoy, ne haba, ne kasaysayan. Ang isang bansang progresibo ay tinutukoy ngang pagiging epektibo ngang kasalukuyang sistema, ang kalidad ng buhay ng matao, at ang pamumuhunan para sa hinaharap. Batay sa pamantayang iyon, ang Pilipinas ay hindi lamang isang progresibong bansa. Sila ay isang milagro sa gitna ng magulong mundong ito. Sa paglipad ng eroplano mula sa Ninoy Aquino International Airport, nagtapos ang 5 araw, 4 na gabing biyahe. Ang mga estudyante ay ayaw pa sanang umalis. Patuloy na nag-usap kung kailan sila babalik para uminom ng milk tea, kailan muling maglalakad sa night market. Ganun din ako, ngunit mas komplikado ang aking nararamdaman. Ang pakiramdam ngan, kapayapaan at kahihiyan ay sabay na umiral. Panatak dahil lahat ng estudyante ay ligtas na natapos ang biyahe, hindi nakaranas ng anumang sakuna sa Asya na naisip ko bago pa man kami lumisan. Bagaman na aksidente si Sir Per, dahil dito ay nasaksihan ko ang tunay na lakas ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas. Ang kahihiyan ay namumula sa aking kamangmangan. Napagtanto ko kung gaano kawalang basehan ang paniniwala sa Eurocentrism na aking naipon sa loop ng 20 taon. Laging sanay tayong tumayo sa mataas na moral na lugar upang husgahan ang iba at nakakalimutan nating tumungo upang tingnan kung nanginginig na ba ang pundasyon sa ilalim ng ating mga paa. Umangat ang eroplano, umalingaw-ngaw ang tuno ng makina. Ang tanawin ng Metro Manila sa labas ng bintana ay unti-unting lumayo. Ang kapuluan na puno nga sigla ay unti-unting lumiit at naging isang emerald gem na nakaukit sa bughaw na karagatan. Huli kong tiningnan ang lungsod na iyon, tahimik na nagsabi sa aking puso, "Paalam, Pilipinas, salamat sa aral na ito." Si Ingrid ay nakatulo na sa tabi ko, payapa ang mukha. May kaunting ngiti sa dulong labi. Sa pagtingin sa aking anak, naisip ko na ang susunod na henerasyon ay makakaroon ng mas malawak na puso kaysa sa atin. Hindi sila bibikisin nga hangganan at mga prehuwisyo nga nakaraang henerasyon. Makikita nila ang mundo ng toto at makikita ang halaga ng Pilipinas ng toto. At iyon marahil ang pinakamalaking ani ng biyaheng ito. Dumating kami sa Stockholm kinabukasan ng umaga. Sa daan mula sa Paliparan Pauwi, medyo mabilis ang takbo ng taxi, umuga ang sasayan. Tiningnan ko ang pamilyar na mga kalsada ng Stockholm. Ang lumang gusali ay maganda pa rin ngunit matalas kong napansin ang mga kakulangan na dati kong hindi napapansin. Ang mabunton ng basura na hindi pa nakokolekta sa tabi ng kalsada, ang amoy ng luma at amak sa istasyon ng tren, at ang abiso sa telepono na kailangang mahintay ng 3 linggo para sa doctor's appointment. Dati, inakala ko na ang mga bagay na ito ay normal dahil ito ay isang bansa ng kapakanan sa Nordic na Europa. Dahil pinahahalagahan namin ang slow living. Dahil libre ang pangangalagang pangkalusugan kaya ang paghihintay ay ang presyong dapat bayaran. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas na hindi iyon kinakailangan. Mayroong mas mahusay na mga pamamaraan. Tiyak na mayroong mas mahusay na mga pamamaraan. Ang kapuluan sa kabilang panig ng mundo ay nakahanap ng sagot. Samantalang kami ay nagpapatahimik pa rin sa aming mga pangarap. 1 linggo pagkatapos, nakatayo ako sa podium ng isang lecture hall sa Karolinska Institutet. Sa ibaba ng entablado ay 50 kasamahan ko, mga profesor, doktor, mananaliksik. Sila ang ma-elite ng medisina sa Sweden at sila rin ang pinakamapilit na Eurocentric. Huminga ako ng malalim,
binuksan ang projector. Ang unang slide na lumabas ay hindi isang komplikadong cancer cell diagram, hindi rin ito matagumpay sa medisinang Sweden. Ito ay isang larawan ng emergency room ng St. Luke's Medical Center ng 3:00 AM at ang bill na 3,000 pesos. Mga ginang at ginu, nagsalita ako, matata at malakas ang boses. Ngayon ay hindi ako makukwento tungkol sa oncology. Ngayon ay gusto kong makwento ng isang istorya tungkol sa pagmamataas at prehuwisyo at tungkol sa isang bansa na ganap na nagpabago sa aking pananaw sa loob lamang ng 72 oras. Ang Pilipinas. Nagdilim ang ilaw sa lecture hall. Nagsimula akong ikuwento ang tungkol sa aksidente ni Sir Pernong gabing iyon. 2:30 AM, natanggap ang tawag. 2:48 AM, dumating ang ambulance. 3:00 AM, natapos ang triage. 3:25 AM, nakuha ang resulta ng diagnosis. 4:13 AM, nakbayad at umalis. Huminto ako sandali, tiningnan ang mga nagtatakang mukha sa ibaba ang entablado at dahan-dahang sinabi, buong proseso, 1 oras at 15 minuto, sa isang kakaibang bansa na may hadlang sa wika, sa hating gabi. Sa ibaba ng entablado ay nagkaroon ng bulungan, may mga pabulong na narinig. Hindi ako nagulat dahil pareho ang naging reaksyon sa akin. Isang veteranong propeso ng emergency medicine ang nagtas ng kamay at nagtanong, Katarina, parang fairy tale ang naririnig ko. Swerte ka ba? O dahil ikaw ay dayuhang propesor kaya nakakuha ka ng pribilehiyo? Umiling ako, pinindot ang susunod na slide. Lumabas sa screen ang isang malaking data chart, ang Numbeo Global Healthcare Index at ang coverage rate ng Universal Health Insurance ng Pilipinas. Hindi nagsisinungaling ang datos. Hindi ito swerte. Hindi rin ito pribilehiyo. Ito ay isang sistema. Itinuro ko ang mga numero sa screen at sinabing, ang Pilipinas ay nakabuo ng isang digitalized healthcare network na nakasentro sa health insurance card. Ang kanilang mga medical record ay nakasynchronize sa cloud platform. Makaka-access ang mga doktor sa kasaysayan ng alerhis at pagkamit ng kamot ng pasyente sa loob ng ilang sekundo. Samantala, sa Sweden, ang paglilipat ng medical record sa pagitan ng mga hospital ay minsan kailangan pa rin ng fax machine. Sa ibabang entablado ay umalingaw-ngaw ang isang pilit na tawa, iyon ang mapait na tawa ng matamaan sa puso. Nagpatuloy ako sa pagpapakita ng datos tungkol sa cancer survival rates, lalo na ang early diagnosis rate ng gastric cancer at liver cancer. Lagi nating ipinagmamalaki ang ating libreng pangangalagang pangkalusugan, itinuturing na tagumpay ng sosyalismo, ngunit ano ang kapalit? Ang matagal na paghihintay, ang panghihinayang na mawalan ng ginintuang oras ng paggamot. Ang mga Pilipino ay pumili ng ibang landas. Ginagamit nila ang napakababang gastos sa administrasyon upang makakuha ng napakataas na efficiency at kalidad. Pinatunayan nila na ang medisina ay hindi lamang kapakanan kundi isang tumpa na agam ng pamamahala. Isang batang propesor ang nagtaas ng kamay at nagtanong, ngunit propesora, ano ang matututunan natin mula sa kanila? Kung tutusin, mayroon tayong iba't ibang kondisyon ng bansa. Tiningnan ko siya, matatag ang tingin. Ang kailangan nating matutunan ay ang pagpapakumbaba at inobasyon. Kailangan nating matutunan kung paano nila ganap na isinama ang information technology sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Kailangan nating matutunan kung paano sila lumilihan ng nangungunang halaga sa medisina sa mundo sa ilalim ng limitadong mapagkukunan. Mga ginang at ginoo, ang bansang iyon ay isang semiconductor manufacturing hub sa mundo. Inilapat nila ang tumpa na diwang ng paggawa ng chip sa pagliligtas ng buhay. Tahimik ang lecture hall. Tila ang lahat ay lumubok sa malalim na pag-isip. Ang mapamantayan ng Europa na dati naming itinuturing na normal. Ngayon, sa harap ng mga numero ng Pilipinas, ay naging malabo at mahina. Nagpatuloy ako. Sa loob ng 20 taon, nag-isip ako ayon sa Eurocentrism.
Ngunit sa loob ng 72 oras na iyon, ganap na nagbago ang aking prehuwisyo. Kailangan nating muling tukuyin ang pamantayan ng isang bansang progresibo kung mayroong anumang bansa na maaring ganap na pagsamahin ang teknolohiya, karapatang pantaw, at efficiency, iyon ay ang Pilipinas. Pagkatapos ng lecture, maraming propesor ang lumapit upang makipag-usap, nagpakita ng malaking interes. Ang propesor ng emergency medicine na nagtanong sa akin ay lumapit. Kinamayan ako at sinabing, Katarina, tama ka, marahil ay labis kaming mayabang. Kung totoo ang mga numerong iyon, talagang nahuli na kami. Sa sandaling iyon, alam kong may binhinang naitanim. Nang gabing iyon, nagsumite ako sa department head ng isang makapal na proposal. Ang pamagat ay pagbabago sa pangangalagang pangkalusugan na lampas sa hangganan, plano ng pagpapalitan sa pagitan ng Karolinska Institute at St. Luke's Medical Center, UP College of Medicine. Iminungkahi ko na taon-taon ay magpadala ng 10 pinakamahuhusay na estudyante ng medisina sa Pilipinas upang mag-internship ng 2 linggo sa St. Luke's Medical Center at Philippine General Hospital upang personal na masaksihan ang pagana ng epektibong sistemang iyon. Sa dulo ng proposal, isinulat ko upang ang ating mga estudyante ay pumunta sa Pilipinas, hindi para magturo sa kanila kundi para matutunan kung paano manatiling matatag sa harap ng matinding presyon, matutunan kung paano gumamit ng teknolohiya upang magpainit ng puso ng tao. Dahil ang sagot sa medisina ng hinaharap ay maaring nakatago sa kapuluan na iyon. Tiningnan ng department head ang aking proposal, itinulak ang salamin, nagulat na nagtanong, seryoso ka ba? Ikaw ang pinakamatindi na tumutol sa pakikipag-ugnayan sa Asya dati. Ngumiti ako, sa aking isip ay lumitaw ang imahe ng kumpiyansang mukha ni Dra. Reyes at ang mga bakanteng priority seats sa Manila Metro. Opo, din, dahil nakita ko na ang hinaharap, at sa hinaharap, nagsasalita sila ng Tagalog. Isang buwan pagkatapos, nakatanggap akong lihamngang sagot mula sa Oncology Department ng St. Luke's Medical Center. Buong sigla, nilang tinanggap ang alok na kooperasyon at sinabi nilang handa silang ibahagi ang datos tungkol sa kanilang pinakabagong AI-assisted diagnosis system. Nung taglamig na iyon, naglathala ako ng isang editorial sa nanggungunang academic journal sa mundo na The Lancet na may pamagat na Healthcare Accessibility and Quality. Why the World Needs to Learn from the Philippines. Nagdulot ito ng malaking ingay. Alam kong lahat ng pagbabagong ito ay nagmula sa gabing iyon. Puno ng pag-alala, nagmula sa inosenteng sinabi ni aking anak na si Ingrid, Mama, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Ang bansang iyon mismo, sa pamamagitan ng tahimik nitong kakayahan, ang nagpagaling sa aking sakit ng pagmamataas. 2 taon pagkatapos, muli akong bumalik sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito ay para dumalo sa isang international na oncology conference na ginanap sa Metro Manila. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, isang mahiwagang pakiramdam ng pamilyar ang biglang bumalik. Hindi na ito ang mapanganib na Asya na kinatatakutan ko, kundi isang mainit na pangalawang bayan. Pagkatapos ng conference, partikular akong bumalik upang bisitahin ang St. Luke's Medical Center. Pareho pa rin ang emergency room na pinuntahan ko noong hating gabi 2 taon na ang nakakaraan. Kahit na araw, ang kaayusan doon ay pareho pa rin. Nagkataon na nakita ko muli si Dra. Reyes sa pasilyo. Kakatapos lang niya ng isang operasyon at bagaman medyo pagod ang mukha niya, matalim pa rin ang kanyang tingin at punong enerhiya, naalala pa rin niya ako. Oh, propesora mula sa Sweden, nagulat siyang sinabi, kumusta na po ang kaibigan ninyo na nasaktan noon? Hinawakan ko ang kanyang kamay, buong pasasalamat na sinabi, salamat po, Dra. Reyes. Dahil sa inyong mahusay na pag-aasikaso, napakagaling po ng kanyang pagaling. Ngayon po ay nakakapaglibot na po ulit siya kasama ang mga estudyante.
Umupo kami at nag-usap sandali sa cafe nga ospital. Hindi itinago ni Dra. Reyes ang mahamon na kinakaharap ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas. Sobrang trabaho ng medical staff, financial pressure ng health insurance, agwat sa pagitan ng siyudad at probinsya. Prangka niyang sinabi, Propesora, hindi perpekto ang aming sistema, marami pa kaming problemang kailangan solusyonan. Tiningnan ko siya, seryosong sinabi, Dra. Reyes, walang perpektong sistema sa mundo. Ngunit ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas ay ang kadakilaan ay hindi nasa pagiging perpekto kundi sa walang humpay na pagnanais na mapabuti. Hinaharap ninyo ang problema at ginagamit ang teknolohiya at sigasig upang solusyonan ito. Iyon ang pinaka-kinagagalangan ko. Sa paglipat pabalik sa Stockholm, tiningnan ko ang masina ng papalubo na araw sa itaas ng maulap, napakakalma ng aking puso. Naisip ko na napakalaki ng mundo at napakaraming matututunan. Ang Europa ay may malalim na kasaysayan. Ang Amerika ay may napakalaking mapakukunan. Ngunit ang Asya, lalo na ang Pilipinas, ay nagtataglay ang karunungan upang harapin ang hinaharap. Walang rehiyon ang nagtataglay ngang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay ang matuto sa isa't isa, tanggapin ang mga kalamangan ng bawat isa, at magtulungan upang umunlad. Iyan ang tunay na salobin ng isang bansang progresibo. Hindi ba? 72 oras ang nagpabago sa aking buhay. Ang maikling karanasan sa Pilipinas ay sinira ang aking 20 taong pagmamataas. Binigyan ako ng mas malawak na pananaw. Ngayon ay iba na akong propesor. Dati, ako ay isang may autoridad na nagtuturo lamang sa mga estudyante nga pamantayan ng Europa. Ngayon, ako ay isang gabay na nagtuturo sa mga estudyante na itapon ang prehuisyo at makita ang katotohanan. At sa aking mga lecture, ang Pilipinas ay laging isang espesyal na kaso. Sinabi ko sa aking mga estudyante, kung gusto ninyong makita ang medisina ng hinaharap, tingnan ninyo ang Pilipinas. Kung gusto ninyong malaman kung ano ang isang matatag na demokrasya, tingnan ninyo ang Pilipinas. At kung gusto ninyong malaman kung paano makakamit ng isang maliit, solat sa mapakukunan na bansa ang pagalang ng buong mundo, tingnan ninyo ang Pilipinas. Katarina Newson, isang propesor ngang medisina sa Sweden na minsan ay nabibikis ngang prehuwisyo. Ngayon ay isang edukador na may bukas na puso sa mundo. Iyan ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan, at lahat ng pagbabagong ito ay nagmula sa isang sinabi ng aking anak na si Ingrid, Mama, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Mga minamahal na manonood, marahil kayo rin ay tulad ko, nagkaroon ng ilang prehuwisyo tungkol sa mundong ito, ngunit mangyaring tandaan na sa mundong ito ay napakaraming katotohanan na bago mo mismo maranasan, hinding-hindi mo malalaman. Huwag hayaang bulagin ng pagmamataas ang iyong mamata. Huwag hayaang limitahan ng distansya sa mapa ang iyong imahinasyon. Ang Pilipinas, ang mahalagang hiyas sa karagatang Pasipiko, ay ginagamit ang liwanag nito upang liwanagan ang mundo at kung ikaw ay isang Pilipino, mangyaring itaas ang iyong ulo. Dahil ang normal para sa inyo ay isang milagro sa ak. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at iyon ang notification bell upang makasama tayong makatuklas ng mas maraming katotohanan ng mundo. Ako si Katarina, kita-kits sa susunod.